Mainit pa rin ang usapin sa flood control scandal at kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon Senate President Tito Soto. Magandang gabi and congratulations, SP. Hi, thank you very much. Corina, magandang gabi po. Pinky and Willard, thank you. Yes sir, marami po kaming tanong pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta para gawing testigo ang mga diskaya. Kumbaga parang sila state witness, ano po? Bakit po? Well, una sa lahat, pinadala sa akin dito yung sulat nung Lunes gabi. At dito sa sulat na to, yung nga sinasabi niya na ginagawang state witness. Itong i-recommend namin na state witness kay Secretary Remulla, Secretary Boying Remulla. So, sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulla, meron siyang sinasabi tungkol sa kay Sara and Curly Diskaya. Witnesses are only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds that they have allegedly gained from Republic Act 6981 yun eh. And how much are we talking Bale, about, SP? Mga magkano abay, naman yun? naku, aalamin pa natin yun, mga Oo. bilyon. Oo. Di ba? So kung mula ang sabi nila sa Senate, mula 2016 daw sila nagtransaksyon sa gobyerno. Pero lumalabas na doon sa hearing sa House, ang sinabi naman nila, panahon pa raw ni Gloria Macapagal, ay nagtatransaksyon na raw sila. So, computein mo yun. Ilang bilyones yun. No? So, yun yung sinasabi rito na halos malabo yan. So, paano naman ako magre-rekomenda? At i-authorize ko yung sulat ni Senator Marcoleta. Ano na yun? Gabi ng September 8, alam ko na kinabukasan magpapalitan ng member ng Blue Ribbon at saka ng chairman ng Blue Ribbon. Di ba? So, hindi ko ginawa. At sabi ko, ang ginawa ko, ni-refer ko to doon sa magiging incoming chairman ng Blue Ribbon. In other words, I practically referred it to the Blue Ribbon muna and not dyan outgoing chairman. Hindi ba? Yes. Mas siguro, mas prudent na kilos yun kaysa sa bigla na lang akong parang bigla akong kinampihan yung paggagawang state witness yung mga diskaya. Yes. And to be state Tapos, witness, hindi po ba you have to be the least guilty? Parang ganun din po yung... hindi least guilty. You must be the not most guilty. Okay. Hindi Okay. least guilty Opo, yun. opo. It should be the not the most guilty. Pwede ka. Pero pareho nun, sinasabi nito, nagbigay ng testimony. Ang tanong, kompleto ba yung testimony nila? May mga binanggat sila. Tapos may alamang DPWH, may alam din ang mga miyembro namin dito sa Senado na may mga kasosyo sila, meron silang iba pang mga trabaho. Hindi naman nila sa affidavit nila eh. Parang edited yung affidavit eh. Opo. O paano magiging state witness yun? Ayun. Hindi Pero, kompleto. yes, baka naman po hinihintay nilang sila maging opisyal na state witness na ngayon po na kung sila'y hindi makakabalik ng mga pondo na sinasabing mga halaga, edi hindi magiging state witness. Inaasahan pa rin po ba ninyo na sila'y magbibigay kooperasyon at magbabanggit pa rin ang mga kasabwat? Kung talagang kukumpletuhin nila sana. Posible yan. Depende sa DOJ. Pero kanina lang kausap ko Secretary Remulla dahil binerify ko eh. Dahil nga tinatanong kanina ni Senator Marcoleta eh. So binerify ko ulit kay Secretary Remulla. Ayoko namang pumirma ng authorization na gano'n na ang Secretary of Justice mismo sinasabi na hindi pwede. Yes, okay. Bryce Hernandez, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang mga pangamba? Is he in danger? Sabi niya ro sa House. So anong nangyari? Yung mga congressmen, nagre-request na kung pwede raw ay wag daw ibalik sa Senate dahil meron daw siya mga binanggit na senador. Parang gano'n, natatakot daw siya sa kanyang safety.
So ang ginawa naman ng mga congressman, nakiusap kay Speaker. Si Speaker, tinanong sa akin dahil sinasabi raw kung pwede raw munang i-retain. Ano? Sabi ko hindi pwede dahil legal custody namin yan eh. Under custody namin yan dahil na mayroong contempt yan dito sa Senado. So hindi maaari yan. Nakikiusap sila kung pwede raw na wag sa Senate mismo. Pwedeng i-cite, no? Na hindi naman i-retain doon sa House. Ang umandar sa akin siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin namin kunin yun eh. Di ba? Mm. So alam ko later on iimbitahin namin yun eh. So inimbita nila, itong si Hernandez, pinadala namin. So naibabalik ng gabi, kung maaari daw hindi dito direkta sa Senate itself, but kung saan daw pwede. So, naisip ko kagad at tinanong ko yung aming Sergeant at Arms na siyang namamahala dyan. Ang sinabi niya, pinakamaganda doon sa PNP Custodial Center. Yun ang pinaka-safe na pwede. So, doon namin pinadala. Ayun. Pero babalik pa rin po for further inquiry ito pong si Bryce Hernandez sa loob ng Senado. Oh, yes, Yes, yes. sir. Yes, kanina nga medyo nagkaroon kami ng debate kasi pinipilit ni Senator Marcoleta bakit daw ibalik sa Senado, gusto niya ibalik. Hindi nga may ganung nga issue, hindi ba? Pero Mm. hindi raw eh. Ewan ko na Okay. minamadali nila yung bagay na yun. Parang minamadali rin nila yung pagka-state witness. Hindi ko Opo. maintindihan kung ano mga dahilan Ah. nila eh. So, anong nangyari? Nag-motion na lang si Mick Subiri. O sige, ayaw ninyo sa PNP Custodial Center, malapit daw sa Congress. Ni-repair ko sa Pasay City Jail. Okay. Ewan Paano ko, may reklamo pa sila ron. paano po 'yun? Kasi hindi po ba may mga binanggit ng mga senador? Paano po yung Senado mismo ang mag-iimbestiga sa kapwa senador? Hindi, okay lang yun. Talagang nangyayari yun. Hindi problema yun. Pero kasi meron dalawang trend of thought yun eh. Kung ibalik namin dito, no? Isa, sasabihin, baka raw in danger dahil meron daw mga senador na binanggit. Pwede rin ang isang baliktad naman yun na pwedeng makausap dahil nandito. Di ba? Pwedeng kausapin. Baka magbago ng statement. May isa pang problema na si Loren Legarda nagsabi. Kung may mga nangyayaring katulad ng nangyayari sa Indonesia, na may mga nag-rally-rally dito sa harapan dito dahil galit diyan sa mga ninakaw at sinugal niyang nila Bryce Hernandez at kung sino-sino ang gustong mag-rally nila dito sa labas, di madadamay ang Senado. Kaya perfect na yung sinabi ko sa Pasay City Jail. Napagkasundoan naman namin, wala nang nag-object kahit sa kanila. Ayun po. Pero siya ibabalik. Babalik siya. Hindi maaaring hindi. Under custody pa rin siya ng Senate kahit siya ay nando doon. At yun ay pagdating ng hearing sa Webes, babalik siya rito sa amin sa Senate Hall. Okay, bago ko po ibigay kay Pinky, may mga tanong din siya. Saan po hahantong ito? Kayo po ba'y, are you of the opinion or agreement that there should be a separate body na talagang mag-iimbestiga para malaman po kung totoo o hindi itong mga alegasyon? Of course, meron din ganun. Kasi yung amin dito in aid of legislation, yun po yung nakakalimutan ng iba na pumipintas na bakit daw kami nag-hearing. Ito yung amin in aid of legislation. So may ending ito. Pag may mga pending na kami legislation, pwede na yan. And our recommendations at findings namin ay laging ino-honor ng Ombudsman at saka ng Department of Justice. So malaking bagay yun. Naso-shortcut nga yung problema ng pag-iimbestiga ng Ombudsman at saka ng Department of Justice at the courts. Basta importante sa amin, anong pwedeng maggawin dito para hindi na maulit ito. Like for example, Why? we must restructure the DPWH. Pinapag-aralan dapat ngayon, paano mababawasan o maaalis ang korupsyon sa DPWH. Paanong restructuring ang gagawin natin dito para hindi ganoon. Tapos yung accreditation ng mga kontratista, pag-iimbestiga sa mga kontratista, dapat itong PICAB, i-restructure din natin. At yung SIAP, i-restructure din natin, pati DTI, kung bakit naka-attach agency sa Department of Trade ito. Yun ang mga hinahanap ng aming committee. Hindi yung akala nila parang may prosecutorial powers po kami na dapat hindi na kami mag-imbestiga dahil payag naman kami dun sa Independent People's Commission. Pagdating, meron akong bill na final 3 weeks ago pa tungkol dito. At ito ay talagang
magkakaroon ng powers yan at mas magiging magkakaroon ng prosecutorial powers, hindi lang recommendation kundi initiation of cases. Opo. Yun ang kaya suportado namin yung executive order na pine-prepare nila. The Independent Commission. SP, this is Pinky. Good evening to you. Hi Pinky, yeah, good evening. Yes, sir. Tanungin ko lang po, how will the Senate Blue Ribbon Committee address ito pong naging issue naman sa House kung saan itinuro ni Bryce Hernandez ang dalawang kasamahan niyo sa Senado allegedly na tumatanggap o tumanggap ng 30% sa mga flood control projects, namely Senator Jinggoy and Senator Joel Villanueva. Oo, pagtatawag namin ng hearing ng I think Thursday, pagharapin natin sila at maglabas ng ebidensya. Yun ang pinakamagandang mangyayari, hindi ba? Alangan namang hindi natin pasagutin sila, alangan namang hindi natin pagsalitain si Bryce dito, si Bryce Hernandez. So, yun po ang plano, paghaharap po sila. Kung a-attend si Joel at saka si Jinggoy Apo. ng hearing. Pero we will have Engineer Hernandez dito. Yes. All right. Senate President, balikan ko lang po yung nangyari. Bakit ho ba, paano at bakit ho ba naging successful itong coup laban kay dating Senate President Chis Escudero? Actually, ang pinakamagandang tanungin dito, yung apat na nagsimula nito na pumirma si Mig Subiri, si Loren Legarda, si Rizal Ontiveros at saka si Ping Lacson sila ang nagsimula pero nagsaya nung nag-uusap-usap sila at tinawag ako, meeting kami at ang sinasabi, ang feedback sa ating mga kababayan, feedback din sa ibang departamento ay parang medyo under fire yung leadership ng Senado. So kung under fire ang leadership ng Senado, mas magandang ma-address nila itong mga binabato sa kanila na to na hindi in the middle of the fray ang Senado. Kasi kapag gano'n, ang Senado mismo, at nakikita namin to, tama naman sila nung napag-usapan namin to, na ang Senado na babaril Kami yung napagitna doon sa mga aligasyon at saka sa mga mga sinasabi against our leadership. May problema sa COMELEC si Senator Escudero, ganun din si Senator Joel. Pagkatapos nabanggit pa rin sa pati si Senator Bongo, meron yata may mga aligasyon at saka sino ba itong yung aming pro temp, si Senator Jinggoy Estrada. So, mas mabuti na nga yung napag-usapan namin, tinanong din namin yung iba namin mga kasamahan at Okay. ganoon din naman ang kanilang paniwala. Opo. So, SP, sila pong apat ang nagpasimuno, no? Yung inyong minention, Zubiri, Ontiveros, Senator Ping Lacson, and Senator Loren Legarda. Thank you, sir. How were you or the group, how was the group able to convince the rest? Such as, ang napansin ko ho kasi doon sa Cayetano, if I'm not mistaken, yung isa nasa inyo, Senator Pia, yung isa na iwan po sa minority, who's actually the minority leader now, si Senator Alan Peter Cayetano. And then yung magkapatid po na si Raffy Tulfo. at Erwin Tulfo napunta And din Villar, sa inyo. yeah. Tapos pati po yung mga Villar sa inyo din po napunta. How did this all happen? Oo. Kinausap namin sila, sinabi namin yung aming thinking. Katulad nung una kasi si Senator Loren na nakakausap na naman sila Ako naman, nung sinabi nila na mas mabuti ikaw mismo makipag-usap, sabi sa akin, dahil ikaw yung iahalal ikaw ang tinutulak namin. So nung nag-set up ng ibang meeting, pagkatapos nilang kausapin yung sila mga Villars, tapos si JB, si Sherwin, kausap naman nila Migs, dati naman sila magkakasama. Kinausap ko rin. At yun, katulad nun, yung dalawang magkapatid na Villars, sabay kong kinausap. Nagkita-kita naman kami nung dalawang Tulfo. At hindi naman kami iba ng pagkakasama, ng pagkakakilala. Kaya usap kami. Nilahad namin yung sentimento, yung aming pananaw na siguro baka mas maganda iiwas natin ang Senado sa problema mismong yan.
At a change of leadership would probably do us good. Ganun yung ganun Okay. yung sentiment na usapin. All right. Senate President Tito Sotto, sir, maraming salamat po sa inyong oras. We hope to be able to have a longer interview with you Yes, ma'am. next time. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Sige. Thank you. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.